Magandang araw sa bawat isa. Salamat sa Diyos at tayo ngayon ay patuloy na nakakagawa ng mga bagay-bagay na kailangan nating gawin pagkatapos ng pinagdaanan ng marami na pagdaan ng isang napakalakas na bagyo. Kagaya ng palaging sinasabi ng marami, life must go on. Patuloy tayo ay tumutunton sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Gayunpaman, sa araw-araw, sangkap nito ang kailangang paggawa ng mga pagpili at pagpasya sa mga iba't ibang mga bagay na ating kinakaharap. So, daily we are faced with situations and circumstances wherein we are called to make certain choices and decisions. Some are trivial in nature, but some are more serious and difficult. So yan ay bahagi ng normal na buhay. Araw-araw, maaari tayong humarap sa iba't ibang mga sitwasyon na kailangan natin gumawa ng iba't ibang pagpili o kapasyahan. Ang ilan ay napakasimple at hindi na natin masyadong binibigyang pansin. At kagaya nga nung pagbibihis, pagkain, pag-aayos ng mga bagay-bagay sa ating tahanan at paligid. Pero merong mga higit na seryoso at kailangang pag-ukulan ng masinsinang pag-iisip bago tayo gumawa ng mga kapasyahan tungo sa ating mga hakbang na tatahakin. Regardless, no matter how trivial and how serious the choices and decisions to be made are, we need guidance. Tayo'y nangangailangan palagi ng patnubay. O kailangan merong pinanggagalingan yung ating gagawing mga pagpili o pagpapasya. Kailangan natin ng tulong. Ang isang bahagi ng Biblia na makakatulong sa atin ay ang 3 kabanata ng unang aklat ng Biblia. The 3rd chapter of the book of Genesis can help offer insight regarding this matter. It does not actually answer all the questions nor give all the principles, but it is something to begin with. Lalo na dito natin makikita ang kauna-unahang pagkakataon na ang nilalang ng Diyos na tao, ang lalaki at ang babae, si Adan at si Eva, ay kinailangan gumawa ng isang kapasyahan. So this is the very first recorded situation in this particular chapter of the Bible where man faced a seemingly simple but crucial decision to make. So ang maganda, basahin muna natin itong nilalaman ng bahaging ito ng Biblia. I will read it from Genesis chapter 3 in the New International Version. Ito yung kanyang pagkakatala. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, "Did God really say you must not eat from any tree in the garden?" The woman said to the serpent, "We may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, you must not eat from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die." "You will not surely die," the serpent said to the woman. "For God knows that when you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil." When the woman saw that the fruit of the tree was good for food, and pleasing to the eye, and also desiring or desirable to gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband, who was with her, and he ate it. Then the eyes of both of them were opened, and they realized they were naked. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man, "Where are you?" He answered, "I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid." And he said, "Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from?"
the man said, "The woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree, and I ate it." Then the Lord God said to the woman, "What is this that you have done?" The woman said, "The serpent deceived me, and I ate." So the Lord God said to the serpent, "Because you have done this, cursed are you above all livestock and all the wild animals. You will crawl on your belly, and you will eat dust all the days of your life. And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel." To the woman he said, "I will greatly increase your pains in childbearing. With pain you will give birth to children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you." To Adam he said, "Because you listened to your wife and ate from the tree about which I commanded you, you must not eat of it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil you will eat of it all the days of your life. It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. By the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground, since from it you are taken. For dust you are, and to dust you will return." Adam named his wife Eve because she would become the mother of all living. The Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. And the Lord God said, "The man has now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand to take also from the tree of life and eat and live forever." So the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword, flashing back and forth to guard the way to the tree of life. Ito ang tala ng kauna-unahang pagsuway na tinawag na pagkakasala laban sa Diyos. At ito rin ang kauna-unahang tala ng ginawa na kapasyahan ng tao sa pagpili sa dalawang bagay. Ito ay mabuting pagkukuhanan ng kaalaman patungkol sa napakahalagang gusto nating talakayin na ating kinakaharap sa araw-araw. Tayo ay kailangang gumawa ng kapasyahan sa maraming mga bagay. Kagaya ng nasabi ko, ang ilan o karamihan ay mga simpleng bagay. Pero merong mga seryosong bagay na kailangang bigyan ng masusing pagsasaalang-alang at kailangan ang tulong dito. So as we have read Genesis chapter 3, we saw that on the surface, the decision to be made by the first man and woman, Adam and Eve, was quite a simple matter. That is, it's just a matter of choosing whether or not they will eat from a particular tree, the fruit that is of that tree. Yun lang ang makikita natin sa simpleng pagbabasa nito. Kinailangan silang magpasya kung kakain sila o hindi doon sa bunga ng isang punong kahoy na nandoon. At kaya nga lang, kapag ating tiningnan ng malaliman nito, beneath the surface, it is a much deeper and serious matter with serious implication. Ang katanungan dito na kailangang mabigyan kasi ng katugunan ayon sa pagkakatalaan nito ay kung kanino dapat makinig kung gagawa ng isang kapasyahan. In making choices, who will you listen to? Yon ang ating gustong pag-usapan. Dahil ito ay nagbibigay sa atin ng isang pattern sa paggawa ng mga pagpapasya sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. This is not just an ancient or old issue. It is the same issue that we will always face today, tomorrow, and the coming days. Kasi nga, ang buhay natin ay sangkap ito. So, today, considering this particular chapter of the Bible, we will do a basic or simple analysis.
Ang isa sa aking maaaring magamit na pamagat para dito, liban dun sa aking binanggit, in making choices, who will you listen to? I could call it the anatomy of temptation and sin. Parang isang pagsusuri at pag-aanalisa ng balangkas o anatomya ng tukso at ng pagkakasala. There are 3 parts into this particular matter. Mayroong 3 bahagi ito. Una, how it may commence or begin. Pangalawa, how it may continue or proceed. And pangatlo, how it may conclude or end up. Yan ang buong proseso ng paggawa ng mga pagpili, ng mga pagpapasya na siyang gagamitin natin tungo sa anumang hakbang na ating tatahakin. Its commencement, its continuation, and its conclusion. 3 bagay ito. Titingnan natin una sa lahat, how it may commence or how it may begin. Paano maaaring magpasimula ito? Makikita natin yan dun sa unang 2 talata ng chapter 3. Babasahin ko muli. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, did God really say, you must not eat from the tree in the garden? Or from any tree in the garden? The woman said to the serpent, we may eat from the trees in the garden. But God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. So, sa unang tingin, ito ay isang napaka-simpleng bagay. Ito ay napaka-ordinaryo. Kasi araw-araw naman kumakain tayo eh. Sa atin, walang masyadong suliranin ang patungkol sa pagkain. Kaya nga lang, merong isang importanteng bagay dito. Bago nangyari kasi ito, ang Diyos ay kinausap na ang kanyang nilalang na tao, lalaki at babae, at kanyang pinagtagubilinan. Ito ang kanyang sinabi dito sa naunang kabanata bago ito. Sa chapter 2, verse 15 at saka 16, ang sabi dito, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat of it, you will surely die. So malinaw ito. Ito ang tagubilin ng Diyos kay Adan. At ito ay napakalinaw na ipinahayag ng Diyos bago yung pangyayaring ito. So, how could it commence or begin in the matter of making choices and in the question of who we will listen to? So, makikita natin dito, ang babae ay nasa halamanan at wala namang partikular na sitwasyon na kinalalagyan. Eve was enjoying herself in the garden with no particular predicament or situation. No problem to contemplate. After all, it was perfect. Malinaw doon sa unang 2 kabanata ng Genesis na lahat ng ginawa ng Diyos ay ganap, napakabuti, kapaki-pakinabang. There was plenty of food to eat, wonderful creatures all around that the man and the woman could interact with. Doon nga sa isang bahagi, inatasan ng Diyos ang lalaki upang sa ganon, sa paglalapit ng Diyos sa kanya sa lahat ng iba't ibang uri ng hayop, siya yung binigyan ng pribilehyo na magbigay ng pangalan sa bawat isa sa mga ito. The scenery all around them, yung nakikita nila, was majestic. And the weather was perfect to bask in. Alam naman natin ngayon na napakahirap na pabago-bago ang panahon. Pero nung panahong yun,
perfect ang sitwasyon ng lahat ng bagay. Then, this situation that we have just read in the first 2 verses of Genesis chapter 3 will suddenly develop without any apparent warning. Biglaan na lang. Ang sabi doon ay dumating ang serpiente at nilinaw na ang serpiente ito ay walang iba kung hindi si Satanas. Sa ibang bahagi ng kasulatan ito ay binigyan ng tuwirang kapahayagan. It would appear that Eve was not at all apprehensive. Pero ito yung sitwasyon na pinagmulan nito. Walang indikasyon na magkakaroon ng suliranin. No indication whatsoever. This is the same as the situation that we get into in our day-to-day life. This is the same with most of us on any given day. We just go on our way doing our routines. Then suddenly, a situation arises. So, biglaan na lang na merong darating o uusbong na sitwasyon. And sometimes in the face of that situation, it will escalate into something that will prove challenging to us. And we will have to make a choice or a decision. Kaya napakahalaga na tingnan natin itong nakatalang ito para makuhanan natin ng kaalaman at patnubay. Of course, there are also situations that arise with some kind of clues as to how they will proceed. Merong pangyayari na parang nakikinikinita mo. Parang napapagwari mo kung paano ito mamumuo. Merong nangyayaring ganyan. But many times, many situations that we face wherein we will have to make choices and decisions arise unexpectedly. Ito'y biglaan lang na dumarating. Kamukha dito. Parang normal lang ang nangyayari pero bigla kang ang tawag nga nila, parang bigla kang nabubulaga. So, we must note at this point that we must always be on guard. Dito ay napaka-importante na ating bigyan ng pansin ng pag-iingat. Bakit? Dahil malinaw na sinabi na ang Diablo ay isang mapanlin lang na nilalang na siyang gumagawa ng mga pamamaraan upang sa ganoon tayo ay dalhin sa sitwasyon na ating kinalalagyan na mahihirapan tayong gumawa ng mga pagtugon. So this is the situation that Eve was into. So the Bible is very clear that Satan is the enemy, is like a roaring lion looking for someone whom he may devour. Nando doon sa 1 Peter chapter 5 verse 8 yung sinasabing ito. At merong isang tala sa Biblia kung saan binigyan tayo ng kaalaman sa nangyayari sa spiritual na dako. Kung saan ang Diablo mismo ay bigla na lang parang sumusulpot maging sa mga pakikitungo ng Diyos sa kanyang mga anghel. He is somewhat like a gate crusher. He comes barging in uninvited. So napakahalaga na makita natin itong katotohanan ito. Ganito maaaring magpasimula ang anumang sitwasyon na kinakailangang gawan ng pagpili at ng pagpapasya. Maaaring ito ay biglaan na lang sumulpot at mangyari. Kaya ang napaka-importante, tayo ay dapat palagi ang nakahanda. Hindi tayo dapat maging kampante o pabaya patungkol sa bagay na ito. So, then, how it may proceed or how it may continue. This is the next part of what we are going to look into. Dito sa susunod na mga talata, magmula sa verse 4 hanggang verse 6 ay makikita natin ang
pagpapatuloy ng kaganapan. Okay. So, Eve, together with Adam, previously knew only what God had said. Kasi yun ang sinabi doon sa chapter 2, sa verse 15 at saka sa verse 16. Malinaw kasi sumagot naman si Eve doon sa tanong ng Diablo kasi. Ang tanging alam sa puntong yon ng babae na kinausap ng Diablo ay yung sinabi ng Diyos, yung ipinahayag ng Diyos. And again, I will read that portion. Apparently, Eve was not yet there. But she knows because apparently, later on, she would have been told as well. And Adam, of course, being the husband, would let her know. Uulitin ko yung sinabi doon sa verse 16 of chapter 2. The Lord God commanded the man, "You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat of it, you will surely die." So uulitin ko, ang sabi, ikaw ay malaya na kumain sa alinman sa mga puno na nasa halamanan. Ngunit hindi ka dapat kakain ng galing sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Dahil kapag kumain ka nito, ikaw ay tiyak na mamamatay. So, that was the only thing that Eve knew at this particular point. And she has only experienced what God has promised. Yun lang ang karanasan niya. Yun ang alam niya at yun ang karanasan niya. Yung magagandang mga bagay na nararanasan nila sa halamanan na ipinagkaloob ng Diyos. But now, here comes something new. Biglang merong dumating na bagong bagay. Ano yan? It is an offer of an alternative. Isang kapalit. So the presentation of the alternative is not congruent to what she had previously been told by God. Kapag sinuri mo ng mabuti, yung ino-offer na kapalit ay hindi katugma o hindi nakahanay doon sa kanya nang natanggap at nalaman galing sa Diyos. So, let us actually take or break it down into steps or stages. Let us build a sort of a timeline. Una sa lahat, dito ay nakita natin, God spoke and He commanded Adam and Eve not to take of the fruit that is in the middle of the garden, but they could eat of all the other fruits of all the other trees in the garden. And they were doing perfectly well within what God has said. So ayos na ayos ang kanilang mga buhay. Now here is the next thing that happens dito sa pasimula. Satan appears to them. He questions Eve about what God had said and twists it a little bit to sow some confusion. Mapapansin natin dito na ang bungad kaagad ng Diablo ay isang katanungan. At yung katanungan ay pinilipit niya ng konti upang sa ganon siguro ay lituhin itong babae. Kasi ito yung tanong niya. Did God really say you must not eat from any tree in the garden? Sinabi ba talaga ng Diyos na hindi kayo dapat kumain sa alinman na galing sa mga puno doon sa halamanan? So, the elements sound similar, but it was twisted. Eat, tree, garden. Nandoon yung mga pinag-uusapan. Pero, iba yung kanyang sinabi. Sinabi ba ng Diyos na hindi kayo dapat kumain sa alinman sa mga nanggaling sa puno sa halamanan? So, the next step would be Eve replying. She was apparently startled and slightly surprised, and she slightly changes what God said. Ang sabi niya dito, the woman said to the serpent, "We may eat fruit from the trees in the garden." Tama. But God did say you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden. Tama rin. And you must not touch it or you will die. Doon nagkaroon ng konting diferensya. Maaring nalito siya.
ang ginawa niya, dinagdagan niya. Sabi niya, hindi kayo dapat kumain doon sa bunga na nasa gitna, o yung puno, galing sa puno na nasa gitna, o hawakan man ito dahil kayo'y mamamatay. And then here is the next thing that happens. Satan outrightly opposes God's word and his motivations were questioned. Ito tuwiran ng sinlangsang ng Diablo. Nung una, nagtatanong lang siya. Parang nag-i-inquire lang. Pero ngayon, nagpahayag na siya. Sabi niya, you will not surely die. The serpent said, in verse 4, to the woman, for God knows that when you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. Hindi lang niya sinabi na hindi totoo yung sinabi ng Diyos, kundi kanyang binigyan ng pagdududa doon sa layunin ng Diyos kung bakit hindi sinabi sa kanya ang totoo. Then, Satan offers an alternative, which he claims is better. Kapag kumain kayo niyan, kayo'y magiging kagaya ng Diyos. Nakakaalam ng mabuti at masama. Kayo'y magiging singgaling at singtalino ng Diyos. So, at this point, let us take note that it is God's word against the serpent's word. Because they are not in line with each other. Nagkakasalang-sangan sila. So, sa puntong ito, nakaamba na ngayon, nakaharap kay Eve, ang pagpipilian. Ang salita ng Diyos o itong salita ng serpente o ng Diablo. And next would be the finality of this conversation. Tragedy happens. Eve was faced with a decision to make, and without careful consideration, she was enticed by the physical attraction of the fruit and the hollow promise that was attached to it. Nainganyo siya doon sa nakita niya. Mukhang napakaganda sa pagtingin, napakasarap sa panlasa, at kaiga-igaya kung makapagbibigay ito ng isang uri ng katalinuhan na magiging kapares ng sa Diyos. She chose to believe Satan's lie and forsake God's truth. Nagpasya siya na paniwalaan ang kasinungalingan ng Diablo at talikuran ang katotohanan ng Diyos. It is good to note at this particular point that the scripture is very clear about this, that everything that God says is true. Ang lahat ng galing sa Diyos ay totoo. Makikita natin itong pinagtibay ng Panginoong Jesucristo dito sa John chapter 17, verse 17. Sa panalangin ng Panginoong Hesus para sa kanyang mga tagasunod, ang sabi niya dito, sanctify them by the truth. Speaking to the Father, your word is truth. Banalin mo sila. Linisin. Sa pamamagitan ng katotohanan, ang iyong salita ay katotohanan. Everything God says is true. And the contrast is that everything that Satan says, even though sprinkled with some truth, is always a lie. Ano mang sabihin ng Diablo, sa kabila ng maaaring ito ay lahukan niya ng mumunting mga katotohanan, ay mananatiling kasinungalingan. Itong sabi ng Panginoong Hesus nung siya ay palagi ang inaatake ng mga relihiyosong tao na ayaw kumilala sa kanya bilang sugo ng Diyos. Ang sabi niya dito sa John chapter 8 verse 44, sabi niya sa kanila, you belong to your father, the devil, who want to carry out your father's desire. Sabi niya, and you want to carry out your father's desire. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language,
for he is a liar and the father of lies. Ito'y likas sa kanya, ang sabi. Kayo'y mga anak ng inyong ama, ang diablo, sabi niya. It's an accusation because they were trying to suppress the truth because they wouldn't accept him for who he is. Sabi niya, dahil ang inyong ama ay puno ng kasinungalingan. Lahat ng kanyang sinasabi, kasinungalingan. Dahil siya ang ama ng kasinungalingan. What Eve did when she took of the fruit of the tree, we may call it adventurism. An attraction and a quest for something bold and new with great risk. Maraming mga tao ngayon, gusto nila yung mga bagong bagay, mga nakakaakit. Gusto nilang talikuran o iwanan yung kanilang natutuwa na katotohanan naman. Dahil mukhang mas nakakaakit at kaiga-igaya itong mga bagong bagay. I really don't know why. It seems so attractive. Well, let me offer this insight to caution us. Kasi this is how we saw what happened in this account proceed. How we saw it continue. Sa pasimula, it seems like a very innocent conversation. But it went on to this particular point wherein Eve had to make a specific decision. And it was tragic that she chose to believe in Satan's lie and forsake God's truth. Among people today who claim to know God or accept the existence of God, there are two potential, I would call them tragic possibilities. Marami pa rin ang mga tao ngayon, lalo na sa bansa natin, na nagsasabi na sila ay naniniwala na may Diyos, naniniwala sila sa Diyos. Sa kabila nito ay merong dalawang posible na maaaring nakakalungkot na posibilidad na mangyari. When it comes to making choices and making decisions. The first one is claiming to know God and yet not knowing God's Word. Posible yun na sabihin ng isang tao, ako ay naniniwala sa Diyos. Matatag at matindi ang aking paniniwala na may Diyos. Di ako matitinag sa paniniwala. Pero wala namang kaalaman sa salita ng Diyos. So these people, when offered with alternatives to God's Word, they don't know the difference and often chooses the lie over the truth because it seems to be more attractive. That is the tragedy of this situation. Merong mga tao naniniwala na may Diyos pero salat sila o walang kaalaman sa salita ng Diyos. Kaya pag inihapag o inihain sa kanila yung mga bagay, paanyaya na hindi naman tugma o salangsang sa salita ng Diyos, hindi nila makita yung pagkakaiba at madalas pinipili nila na paniwalaan ng kasinungalingan kaysa katotohanan dahil ito'y ipinapakitang mas kaakit-akit. The second potential tragic possibility is this. Some people know God's Word, like Eve. Alam nila ang salita ng Diyos. Yet they go still for the alternative. Then, there is no difference with the first one that I just mentioned. Walang pagkakaiba. Alam nga ang salita ng Diyos, pero pag inihain ang kakaiba pero nakakaakit, yun pa rin ang pinipili nila. You see, knowing bits and pieces of God's Word is good. Yung ang tao ay magkaroon man lang ng mga maliliit na kaalaman ng salita ng Diyos ay mabuti naman. But it's not enough.
to assure us of the right choices and the right decisions. Hindi ito sapat para mabigyan tayo ng katiyakan na gagawin natin ang tamang pagpili o ang tamang mga pagpapasya. We must get into the whole counsel or the whole word or will of God so that we may grow in our relationship with God, because we do not live by bread alone, but by every word that proceed from the mouth of God. Ito ang sinasabi ng kasulatan. Ilang mga bahagi nito. Hindi lang mga pira-pirasong bahagi ng kasulatan ng kailangan natin. Kung tayo ay taong nananalig sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, kailangan natin ang buong panukala ng Diyos. Ito ay dapat dating malaman upang sa ganon, umunlad tayo o sumagana doon sa ating pagkakilala sa Kanya, sa pagkaligtas natin. Dahil tayo'y hindi mabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salitang nanggagaling sa bibig ng Diyos. There are 3 passages that gives credence to this. Acts chapter 20 verse 27 hanggang 31. Si Apostol Pablo, pagkatapos ng mahabang panahon na nanatili siya sa isang dako doon sa merong Epeso, siya ay nagpaalam na. Pero tingnan ninyo ang kanyang kapahayagan sa mga iiwanan niyang magpapatuloy na mga ngasiwa sa gawain at pagkakatipon ng mga mananampalataya doon. Acts chapter 20 verse 27 up to 31, he said, "For I have not hesitated to proclaim to you the whole will of God." Hindi ako nagatubili na ipahayag sa inyo ang buong kalooban ng Diyos. Ang ibig sabihin, sa buong panahon na kanyang pinamalagi doon, tiniyak niya na may pahayag sa kanila ang lahat ng nasa salita ng Diyos na maaaring maituro niya sa kanila. Keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Pangalagaan ninyo yung ipinagkatiwala sa inyo, sabi niya. Be shepherds of the church of God which He bought with His own blood. I know that after I leave, savage wolves will come in among you and will not spare the flock. Even from your own number, men will arise and distort the truth in order to draw away disciples after them. So be on your guard. Remember that for 3 years I never stopped warning each of you night and day with tears. Isang napaka-importanting babala. Dahil kung ito'y totoo noon, ito'y totoo pa rin ngayon. Hindi sapat ang mga pira-piraso o mumu lang ng salita ng Diyos na tinatanggap ng isang mananampalataya. Kundi kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo, kailangan nila ang buong kaalaman ng panukala ng Diyos upang sila ay makagawa ng mga wastong mga kapasyahan at pagpili. Dahil lang sabi niya, darating at darating ang mga mapanira na ilalayo o pipilipitin ng katotohanan at ilalayo ang mga tagasunod ng Panginoon sa Kanya. Ang sabi ni Peter dito sa 1 Peter chapter 2 verses 2 and 3 sa kanyang sulat, ang napakahalagang bagay, ang sabi niya dito, like newborn babies crave pure spiritual milk, referring to the Word of God, so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tasted that the Lord is good. Parang si Eve, naranasan niya ang kabutihan ng Diyos. Pero, anong nangyari? Siya ay natangay pa rin. Kaya ang sabi ni Pedro dito, parang kayo'y mga sanggol. Kailangan ninyong magnasa ng dalisay na spiritual na gatas, ang salita ng Diyos, upang kayo ay lumago o umunlad sa inyong pagkaligtas. And remember the words of the Lord Jesus Christ Himself when He was tempted by the devil when He came here on earth. Doon sa Matthew chapter 4
doon sa verse 4, sa unang pagtukso sa kanya, etong sagot ng Panginoong Hesus. Jesus answered, "It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Pansinin niyo yung sinabi, on every word. Sa bawat salita. Ito ay kailangan nating mabigyan ng pansin. This is very important. If we are placed in a situation wherein we need to make a choice and decision, we cannot expect to do it right with just bits and pieces of the truth of God's Word. So we saw how it commenced. We saw how it continued. Let's see how it concluded. It is the same with us. How it may end up. And you know how it ended up? Dito sa chapter 3 ng Genesis, mula verse 7, it was so simple. Ang sabi dito sa verse 6, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food, pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Then the eyes of both of them were open, and they realized they were naked. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Ganito ang inabutan nitong sitwasyong ito. Adam and Eve, after choosing to take the fruit of the tree that was forbidden for them to eat, found out who's telling the truth. Natuklasan nila kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Ang Diyos ang nagsasabi ng katotohanan. But it's too late. Kaya nga palaging sinasabi yung kasabihan, nasa uli ang panghihinayang at pagsisisi. It's as if they flipped a switch that opened up curses, conflicts, chaos, and confusion. Bakit? Dahil ipinahayag ng Diyos kung ano ang ibubunga ng kanilang ginawa. From that time on, God proclaimed curses. There will be conflicts, there will be chaos, and there will be confusion. These are the exact opposite of what they expected. They made the wrong choice. Ang akala nila, dahil nainganyo sila, naakit sila dun sa kasinungalingan ng Diablo, higit na sa asarap at gaganda kanilang buhay. Ang kabaliktaran pala ang mangyayari. You see, we human beings have been endowed or gifted with the free will to choose, but we have also been graciously and mercifully warned about what accompanies wrong choices. Tayo'y pinagkalooban ng Diyos, si Adan at saka si Eva, ng malayang kapasyahan upang pumili. Pero hindi nagkulang ang Diyos sa pagbibigay ng babala kung ano ang ibubunga ng mga kapasyahan. Dahil sa kanyang habag at biyaya, binalaan niya ang unang 2 taong kanyang nilalang. At ito'y nagpapatuloy pa rin sa ating buhay ngayon. Most of what we people go through in the life that we live today are results of our own choices. Ang mga pinagdaraanan natin, ang mga nararanasan natin, ang marami dito ay bunga o resulta ng ating mga sariling kapasyahan at pinili na gawin. My choices affects not only me,
but also others. You. Your choice affects not only you, but also others as well, including me. We are all responsible and accountable for the choices we make. We are all affected. Nagkakadugtong-dugtong yan. Merong immediate effect na nakikita natin, napapansin natin, nararanasan natin. Pero it permeates the entire of humanity. Inaabutan ng kabuuan ng sangkatauhan. Now, the biggest question then is there any hope for recovery and restoration? Yes, there is. God has set up a plan and works to save us from our sins. Kaya nga, doon sa ipinahayag ng Diyos, kalakip noong mga sumpa at mga pagpapahayag ng hirap ng mga pagdaraanan ng sangkatauhan, from that time onwards, ay merong nakapaloob doon na pahiwatig na ng gawa ng Diyos. Ang sabi doon sa verse 15, sa pagpapahayag ng sumpa doon sa serpiente, "And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will curse your head, and you will strike his heel." Ito ang kauna-unahang pahiwatig na sa darating na panahon ay pupuksain ng Diyos ang diablo at ang kanyang mga gawa sa pamamagitan ng isang manggagaling sa isang babae. Naanin mo'y masasaktan ng diablo, pero bandang huli, siya yung pupuksa doon sa diablo. Ito isang kapahayagan patungkol sa panghinaharap na pagdating ng Panginoong Hesukristo. At ito ay dahan-dahang bibigyan ng linaw sa kabuuan ng Biblia hanggang dumating nga yung katuparan. At doon sa huling bahagi nito, ang sabi nga, nung mamulat itong lalaki at babae sa katotohanan na yung ginawa nila ay nagdala ng kahihiyan, nagtagpi-tagpi sila ng mga dahon para takpan ng kahihiyan nila. Gumawa sila ng kanilang sariling kaparaanan. Pero ang sabi doon sa talatang ika-21, sa kabila ng meron ng ginawang pantakip ang mga taong ito, the Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Ang sabi, pinalitan ng Diyos yung ginawa ng lalaki at babae ng balat ng hayop upang siyang maging pantakip sa kanila. Isang pahiwatig ng isang katotohanan na ang kaparaanan ng tao ay hindi sasapat. Kaya ang Diyos ang gumawa ng kaparaanan. Kinailangan na sa puntong ito, merong maging kapalit. Ang kamatayan ng isang hayop upang makuha ang balat nito bilang pantakip doon sa ikinahihiya ng tao. And it gives a clue as to what the Lord would do in the future. That there needs to be a substitute. At yun ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. The entire Bible has one overriding theme. Ang buong Biblia, kapag ating sinuri, ay merong isang nangingibabaw na tema. Sa napakaraming aklat na nilalaman nito, merong nangingibabaw na tema na dumadaloy sa kabuuan ng Biblia. Ano yon? It is about God's redemptive plan and work to save man from sin through the Lord Jesus Christ. Kaya nga merong John 3:16. Binigyang linaw ng Panginoong Hesus nung siya'y dumating dito. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. We have to make the right choice. Jesus Christ and eternal life. That is the most important choice. Ang pagpili kay Kristo Jesus at buhay na walang hanggan. Now,
sa marami sa atin na mga mananampalataya na, if you have already made your choice to take in Jesus Christ as your Lord and Savior, you have still to continue making choices on a day-to-day basis. Hindi ibig sabihin na yun lang ang tanging kapasyahan na kailangan gawin. Yun ang may tuturing na pinakamahalagang kapasyahan, pero lahat ng iba pa ay mag-aambag sa kabutihan at sa kaayusan ng buhay habang tayo ay nandirito sa mundong ito. As I've said, we face this reality on a day-to-day basis. Even though we are already saved by grace from the eternal consequence of sin, we have to make choices. When we fail to make the right choice on a matter of decision, what should we do? Kasi hindi pa tayo ganap. Yun ngang ganap na ginamit nila ang kanilang malayang kalooban, si Adan at saka si Eva. Nagkamali sila. Gumawa sila ng maling kapasyahan at pagpili. At palaging merong naibubungang hindi maganda. Maging tayo ngayon na mananampalataya. Pero kung sakali ito'y mangyari sa atin, anong ating dapat gawin? It may sound too simplistic, pero the answer is make the next choice right. Gawin natin ang susunod na pagpili ng tama. Ano yan? Yung sinabi sa 1 John chapter 1 verse 9. Ang sabi niya dito, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Kung ating hihingi ng tawad, aaminin natin, aayod tayo sa Diyos. Ayon sa ating mga pagkakasala, siya ay tapat at makatuwiran na magpapatawad sa ating kasalanan at lilinis sa ating mga kalikuan. To avoid frustrating repetitions, make a definite choice now. Who will you listen to? That is an important matter to settle now. Kanino ka makikinig? Sa tuwing ikaw ay kailangang gumawa ng kapasyahan para hindi pa ulit-ulit yung mga frustrations na ikaw ay magkamali. Kanino ka makikinig? The choice is yours. There are only two options. You listen to God or you listen to Satan. Today, God and Satan does not normally speak to us in audible voices. Hindi ito ang natural at normal na kaparaanan ng Diyos at ng Diablo ang magsalita sa ating mga tenga na ating napapakinggan. But through sort of other voices. How? God speaks through His written word with the aid of His Holy Spirit, through godly people who listens to Him, and through our consciences which He has placed as a safety as a safety tool. Ito ang madalas na kaparaanan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita, sa tulong ng Kanyang Espiritu Santo, sa pamamagitan ng mga taong nakikinig sa Kanya at Kanyang binigyan ng kakayanan na makapagpahayag ng Kanyang mga salita, sa pamamagitan ng ating konsyensya na inilagay ng Diyos upang ingatan tayo. Satan uses other means. He has ungodly slaves in humanity exerting powerful influence on other people. Mga taong sinungaling at bulaan sa pagpapahayag, na mandaraya, nagsasabing alam nila ang katotohanan, pero inililigaw ang mga tao.
But the differences are clear. Ang pagkakaiba sa tinig ng Diyos at tinig ng Diablo sa ginagamit nilang mga kaparaanan ay napakalinaw. God is the friend, Satan is the enemy. God is after our good, Satan is out to destroy us. Ang kaibigan ay ang Diyos, ang kaaway ay ang Diablo. Ang naisin ng Diyos ay kabubuti natin, ang naisin ng Diablo ay ikapapahamak natin. God tells the truth. Satan is a liar. Ang Diyos ay nagsasabi ng pawang katotohanan, ang Diablo ay pawang kasinungalingan. God has no hidden agenda or motivations. Satan has nothing but hollow promises. God is just, righteous, holy, and good. Satan is cunning, he is untrue, he is crooked, and he is wicked. Wala nang malinaw pang pagkakaiba. Napakalinaw. But many do not realize that they are still being deceived by Satan. Marami pa rin ang hindi makapagtanto. Halos hindi makapaniwala na sila'y nililin lang ng Diablo. Niloloko niya. It's time to cultivate in us that attitude of giving full attention to hearing the voice of God. Lalo na sa mga mananampalataya. Padami ng padami ang nakakaakit na naririnig natin at nakikita na kung minsan nakapaglalayo sa atin doon sa pagnanasa na ma-develop natin ng mabuti at maging bahagi at sangkap ng ating pagkatao ang pagbibigay ng buong atensyon sa salita ng Diyos. Taon-taon sa paggawa ng mga sasaliksik, pakonti ng pakonti ang masinsinang interes ng maraming mga tao sa salita ng Diyos. Maging sa mga tinatawag na mga mananampalataya, maging sa ating mga Kristiyano. It's about time we wake up to this reality. Tayong mga mananampalataya. What should we do? We must read God's Word. We must respect God's Word. We must receive God's Word. We must remember God's Word. We must recall God's Word. We must ruminate God's Word. Meditate on it. We must rest on His Word. We must rely on His Word, and we must respond to His Word. Because man does not live on bread alone, but on every word that proceeds from the mouth of God. Let us not rely on morsels of God's Word. It's one of Satan's lies. Napakaganda na meron tayong nako-quote na isa, dalawa, o iilang mga magagandang mga verses. A few verses is not God's Word. This is God's Word. Ito yung salita ng Diyos. Feed on His Word and live by His Word. The choice is yours. In making choices, who will you listen to? If you have not been taught the Word of God, if you have not taken it in, if you do not feed on it and live by it, the likelihood is becoming more and more that you will fall into the devil's trap. The Word of God is not for entertainment. It can be entertaining at times, but it is for edification, it is for education, it is for empowerment, and it is for eternal life. Hindi pampalipas oras lang ang salita ng Diyos.
Hindi pampalubag loob. Nakakalubag ng loob ito. Pero sa iba, ito'y parang pampalubag loob lang. Ito'y para sa pagpapatibay. Ito'y para sa paghubog at sa pagsasanay. Ito'y para sa pagbibigay ng kapangyarihan. At ito'y para sa buhay na walang hanggan. It is for sustenance in this life on earth and beyond in eternity. Let us go back to the Bible. Bumalik tayo sa salita ng Diyos. At nawa, ang mga susunod nating mga pagpili at pagpapasya ay nakasalig sa salita ng Diyos. At sa ganung paraan, doon natin mararanasan yung kasaganaan ng buhay ng pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Tayo magpasalamat at manalangin. Panginoong Diyos na dakila, maraming salamat po. At ikaw ay nagpahayag sa amin. Lahat ng kailangan namin na kaalaman at katotohanan para sa buhay dito sa mundo at buhay na walang hanggan ay iyong ipinahayag. At ito ay iyong ipinatala sa iyong mga salita, ang mga kasulatan. Salamat po, Panginoon. Meron kaming sapat na gabay at patnubay. Kalakip nito ay ang tulong ng iyong Espiritu Santo. At ang iyong pagbibigay ng espiritual na mga kaloob sa mga iyong hinirang at pinili upang ipalaganap ang iyong katotohanan. Nawa, O Diyos, marami ang makinig, marami ang tumanggap, marami ang tumugon, upang sa ganon, maranasan nila ang iyong ipinangakong buhay na sagana at kasiyasya at buhay na walang hanggan. Sa pagkasulukuyang kapanahonan namin, lumalaganap ang mga kasinungalingan at mga kabulaanan. Nawa, O Diyos, maimulat sa katotohanan ng marami upang sa ganon, piliin nila ang tama, piliin nila ang totoo at kanilang talikuran ang kasinungalingan. Maraming salamat po, O Diyos. Nawa maging sa mga maliliit o malalaking bagay man ng aming mga buhay, palagian naming isaalang-alang bago kami gumawa ng kapasyan kung ano ang iyong ibinibigay na patnubay galing sa iyong mga salita. At sa amin pong mga pagtugon, O Diyos, salamat po sa mga biyayang nakalaan, kaakibat ng aming mga kapasyahan. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Magandang araw po at ang biyaya at pagpapala ng Diyos ang manatili sa ating lahat.